Alright, video vlog check everybody. Azrael here and we are back again for another vlog. Magawa ko ng isang sit down vlog kasi yung aking vlog na video ko yung event ni Korea Travel Fiesta sa Glorieta is walang intro, walang talkies kasi talagang full blast yung event. You know what we love about Running Man, yun nga yung Korean culture as well, nandun yung humor, iba rin talaga yung Korean. Nangyari kasi late ako dumating tapos nag-start na yung mga program. Kasi dapat 10 AM yung punta namin doon. But, nakita ko yung program will start at 1 PM. Ayoko pumunta ng 10 AM. Sabi ko ganun. Masyadong maaga. Kasi pag 10 AM yung call time namin, means gigising ako ng 7 AM at aalis ako ng 8 AM ng bahay. Which is, ayokong gawin kasi gusto ko pang matulog eh. So, yung Korea Travel Fiesta is an event by the Korean Tourism Organization, KTO, tama ba? Correct me if I'm wrong, no? Parang KTO. At it's in line with the celebration of South Korea and the Philippines diplomatic relation for 75 years. So they are now promoting let's travel to tara na sa Korea. So they're promoting it. So they have this event in Glorieta featuring a lot of guests from the entertainment industry. Guest nila si Punch, guest nila si Xiumin, at may mga other performers pa. Tsaka yung mga local celebrities natin like sina Melay Cantiveros and family kasi lagi silang pupunta ng Korea. Tapos sina yung cast ng Running Man which is doing a Running Man Philippines version. So na-shoot din sila sa South Korea for some episodes. Ako sobrang hindi pinag-expect na mapapabilang ako sa isa sa mga runners. Sa totoo lang. As in, inuulit-ulit ko sa lahat ng mga runners kahit nung season ko na. Actually, magkaroon ng season ko, sabi ko baka hindi na ako sa akin. Kasi sabi ko, pinag-deserve ko ba talaga? Kasi sabi ko na... So, yun nga, dumating ako at nag-start na yung program at naabutan ko yung panel talk with the Running Man cast. It is so lovely. Thank you. How about you guys? Ano yung masasabi mo sa akin? Saan ang favorite mo? Siguro medyo weird na ito yung favorite ko, pero yung yung horror episode. May something na cinematic sa kanya. Ito favorite ko rin. Favorite ko? Favorite ko na hindi ko papalikan. Kasi actually, hindi pa ako nakakapanood ng episode nila. Pero yung Korean version na papanood ko. So, very exciting yung mga kwento nila. No? Like, for example, their experience sa winter, at saka yung mga challenges nila, and also meeting the original cast of Running Man. trauma talaga ako ng Kasi ganun kagaling yung Korean production sa pag-set up ng mismo horror house, yung school, di ba? So yun yung gusto mo, boss. Oo, para sa akin na siya. Parang may eerie, tapos cinematic feels. Para siya, para talaga kami nasa, film. Sobrang cinematic ng anong lugar. Kasi mountain, and then may river. So after that, ano ba nangyari? Nag-perform yung may isang show sa Korea, yung tawag nilang Chef Show, the next generation of Bebop. Parang it's a musical comedy fun show in Korea. Which is you can book a show, use sa Klook, may nakita ko sa Klook, and use my Klook code Azrael Klook to get discount sa mga shows na ito, no. So, ang ganda na performance nila. They're showcasing the Korean food into a musical, fun, acrobatic act. Kasi may mga nagbe-break dancing, may mga funny acts. Tsaka yung friend natin si Gia Aliana na sikat sa K-pop o K-drama community. Nag-guest siya dun sa event, tinawag siya at nagkaroon ng konting audience participation. Okay, Korean style 너무 잘. Stand up, please.
After that, doon nagkaroon ng ano, yun na, parang opening ceremony, opening the event, the Korea Travel Fiesta. So, may mga but-but sila doon, no? Kaso, hindi ako nakapaglibot kasi doon ako sa mismong show na nagpunta. At sobrang daming tao, sobrang daming fans ni Xiumin. Karamihan fans ni Xiumin nagpunta doon kasi may madala sila mga banners eh. And after the during the tawag dito opening ceremony, nagpakita na si Xiumin kasama yung mga taga-Korean ambassador, local tourism din natin, sina Melay, si Punch din, nagpakita. So I think that nangyari yun right after si Punch na nag-perform. At nakakatawa na yung mga na-throwback lahat yung mga tao, yung mga nanonood ng K-dramas. Hindi ako familiar sa K-drama, pero yung mga songs parang naririnig ko palagi kasi yung palaging theme song pag nagko-commercial sa TV, nakikita ko yun eh. And after that, lako, ito na. After neto, nag-guesting sina Melay Cantiveros. Lumabas muna ako. Napanood ko yung mga konting segments nila about their family, like to tour around sa South Korea. Pag-support sa akin at pag-trust na magkaroon kami ng chance na makaikot talaga sa Korea. And so, para kami mag-enjoy pamilya talaga. Sino bang hindi mag-enjoy? Libre na. So talaga, napakams kami na talaga kami sa KTO. Pero Ma'am Melay, di ba yung pagpupunta kang Korea na mag-isa, tsaka yung nakasama mo yung pamilya mo, no, mas special? Very special talaga, lalo na makasama ko ang aking dalawang Xerox copy. Siyempre makasama ko si Papampang. And, gusto namin magkaroon ng Korean baby doon. Pumunta ako sa McDonald's kasi nagutom ako during the show. Hindi pa ako nagla-lunch noon by that time. So, umalis ako sa bahay ng mga 12 kasi yung call time is 1 PM. So dumating ako ng mga 1:09 PM nag-start na yung show. So na-miss ko yung yung first part ng Running Man at tawag dito. During the talk with nila Melay tsaka yung family, pumunta na ako ng McDo para bumili ng pagkain. At nabuha mo bumibili ako ng pagkain, napakadaming tao sa McDo, no? At doon ko na naririnig kumakanta na si Punch. So nagkakagulo na yung mga tao. So nakuha ko na yung pagkain ko, takbo na ako dun sa audience. Buti lang meron kami media ID. So pag may media ID ka, you can enter smoothly, exit smoothly, may designated area, tsaka tulungan kayo ng mga security guards. Sobrang daming tao talaga, sobrang daming tao. So nakaupo naman ako doon kagad sa aking media seat. Salamat kay Anagon for reserving my seat. At na-miss ko yung kalahati ng song ni Punch, which is okay lang naman. Pero yun sa mga sikat na kanta rin din eh. So yun, I did some photos and videos na ni Punch. Napakaganda ni Punch, grabe. Para sabi nga ng mga tao sa likod ko, mukha daw siyang Barbie, which is super ganda niya, super pretty as a Korean singer. Here in the Philippines, we like
제가 또 진짜 제일 좋아하는 게 망고를 너무 좋아하는데 그래서 저는 필리핀에 이렇게 올 때마다 진짜 너무 행복하거든요. 정말 너무 맛있어요. 너무 좋아요. So one of the favorite food that I have is mango. So every time I visit the Philippines, I feel so happy that I can have them. And I think mango is the best. Wow, yes. And then after that, yun na nga, nagpakita na nga si Xiumin right after ng parang opening ceremony, no? Kasi parang mali yung aking kwento, no? After ni Punch, opening ceremony, tapos si Xiumin na. So nagkagulo na yung mga tao. Mabasa si Xiumin nun sa opening ceremony na yun. She will be joining us here as well. We are going to wait for our dear Punch over here, okay? I think there's one more. Please welcome renowned K-pop idol who's also going to our EXO's Xiumin! Alright, each one of you will receive snow globes to symbolize the magical experience of Korea and counting first snow. The snow globes for our dear guests and VIPs. You'll be playing Dance! Wow! Ladies and Tapos nag-perform na siya at nagkaroon ng panel talks about his, kumbaga, experience here in the Philippines. Sayang hindi ko na-videohan, no? Sabi niya, gusto niyang matry ulit yung bulalo at gusto niyang matry yung adobo. At sabi niya, natry na niya yung bulalo, nagustuhan niya. Pero mas gusto niyang matry yung adobo. I guess baka sa next visit niya, kasama na niya yung mga members ng EXO group niya. No? Kaya para sabi niya kasi promise niya na meron daw show. Parang sabi pa nga niya, alam niyo ba na magkakaroon ng show dito? Hindi alam ng mga tao. So siya yung nag-leak na ng information na magkakaroon daw ng show yung EXO. I'm not familiar with the band. No? Pero narinig ko palagi ang EXO. No? Super sikat yan talaga. Super sikat yan sa K-pop music. No? So after that, the Xiumin, ako, nag-exit na ako. I've done my coverage. Sabi niya, na-miss ko yung isa pang group eh. May isa pang group na mga theater thing or parang acrobatic or singing na may group pa na matindi yung costume sila, matindi yung mga forma. Hindi ko na na-cover kasi I need to transport myself to Soler right after the Xiumin show. So yun, napakaganda ng event ni Korea Travel Fiesta. Talagang nabulabog kaming lahat dahil yung mga guests nila doon. Yun yung nagpaakit sa amin. At syempre, they're explaining about what's meron. Ano ba yung meron sa Korea. So, nakakainganyo, no? So, in the past, I've been attending and supporting mga Taiwan tourism events, no? So, kung nakakailang attend ako. So, ito, naka-attend tayo ng Korea Travel Fiesta. Baka pahiwatig to, no? Baka makapag South Korea. Kasi nakapag-Japan na ako na walang kahirap-hirap. Pero gusto ko naman punta na South Korea. Maka-experience tayo ng winter doon. Mamatay tayo sa winter, di tayo sanay. So, ayun, that's the quick vlog about my adventure in Korea Travel Fiesta. Kita ko si Punch, napakaganda ni Punch, ang ganda ng mga songs niya. Si Xiumin din, amaze ako dahil yung mga fans sobrang nabaliw dun sa event na yun.
also yung Chef Bebop, no? Ang ganda ng performance. Although it's fun to see the Melay Cantiveros family, no? Yung family niya talaga, they're grabe, ginagawa nila ng Divisoria ata yung Korea eh. Palagi pabalik-balik sila doon. Nakabisado na nga nila eh. Parang meron sila kwento. Siyempre ako ini-imagine ko, no? Okay, ganun pala doon. So, ang dami palang pwedeng gawin sa Korea. So, if you're planning to go to South Korea, dapat nga pumunta ako ng Japan nga itong October. Wala pa ako nagagawa. Tsaka wala na rin akong pera pang Japan. Meron kasing Tokyo Game Show sa Japan eh. Pero let's not talk about Japan. Let's talk about Korea. So, malay mo, in the future, nasa Korea na tayo. Makakapag-vlog tayo doon, nakakapag-adventure tayo. At mga papashare ko sa inyo yung matitinding mga bloopers natin if we're doing travel outside the Philippines. Alright, I'll end now my vlog here. Maraming salamat sa pakikinig dahil ito yung aking ginawa ko ng paraan lang itong style ng aking vlog para may kwento ko. At saka may mga freebies silang pinamigay, no? Ito yung Innisfree Vitamin C Green Tea Enzyme Duo Kit. Hindi ko alam ko ano to. Marami pa tong mga kit eh, mga Korean skincare. Kinuha na ni Lace eh. Madami yan. Meron pang face mask na yung pang skincare. Madami pa. Puro mga pang Koreans. Ito na lang natira sa akin. Hindi ko nga alam kung para saan tong Innisfree na to eh. So ano ba to? Cleansing foam. Cleansing foam, panglinis ng mukha. So, try natin to maglilinis tayo ng mukha. Babasahin ko muna instructions dito. Alright, I'll end down my video here. Thank you so much guys for watching and listening. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. More Korea content coming soon. Korea, South Korea. See you soon.